So mga kapatid, sinasabi ng Panginoon dito sa Matthew chapter 9. First one mga kapatid is that may dinala kay Jesus ang isang paralytic. Ang expectation siguro, Sister Edith, ng mga tao is pagkagalingin ng Panginoon yan. Panginoon, ito yung may sakit. Makakalakad siya for sure. Pero nakakamangha, mga kapatid ko, is that Jesus did not heal the man as expected. Sabi ng Panginoon sa verse 2, "Take heart, son, your sins are forgiven." So ang nakaka-interest dito mga kapatid ko is that nagdala ang Panginoon ng nagdala sila ng problema nila sa Panginoon. Dito ang problema nila. But Jesus first dealt with a spiritual problem. At minsan, sa ating mga prayer, ganyan din mga kapatid ko. Panginoon, bigyan mo po ako ng trabaho. Panginoon, bigyan mo po ako ng malaking pera. Panginoon, ayusin mo po ang relationship ko. Panginoon, pagalingin mo po ako. Panginoon, bigyan mo po ako ng trabaho. And God cares about them, Sister Edith. Pero minsan sinasabi ng Panginoon, anak, may mas malalim pa akong gustong ayusin sa iyo. God wants to change. And God wants to heal our hearts. Kasi lagi tayo nakatingin doon sa symptoms. But Jesus looks at the heart. So when Jesus did not literally heal the man, the reason for them coming to Jesus, but Jesus eventually said, "Get up, take your mat and go home." Sa pagpapatawad ng kasalanan, Sister Edith, when Jesus said, "Your sins are forgiven," everything, including the infirmities, kasi yung infirmities, yun yung mga sakit. Hindi lang nung pinatawad siya ng Panginoon, pati yung sakit niya, pinagaling na ng Panginoon eh. So yung lesson doon mga kapatid is that God has authority over, not only over the sickness, but also He has the authority to forgive sin. Kasi may mga tao na kaya nagkakasakit dahil sa kasalanan. Diba? Kaya nagkakaroon ng sakit sa baga, kaya nagkakaroon ng sakit sa abdo, kaya nagkakaroon ng ganito. Kasi may marami din silang mga ginagawa na hindi tama, na inaabuso nila ang katawan. Pero makikita natin, Sister Edith, dito sa verse 2 na talagang pinatawad ng Panginoon, may kapangyarihan ng Panginoon sa sakit, may kapangyarihan ng Panginoon magpatawad ng kasalanan. So, ang pinakamalaking himala dito mga kapatid ko ay hindi lamang yung dating hindi makalakad ay nakalakad. Hindi yun ang pinakamalaki eh. That's not the greatest miracle. The greatest miracle, Sister Edith, that we have to understand in our lives is yung makasalanan ay pinatawad. Kaya minsan pag tinignan mo, our passport to get to the heavens is not what we have achieved. It's not what we enjoyed while we are on earth. The greatest miracle is when Jesus forgave your sins. Kasi yun ang magbibigay sa iyo ng pasaporte para makarating ka sa langit eh. Jesus forgave your sins. And that's the reason why Jesus died. And that's the reason why He resurrected. And that's the reason why He, as a divine God, He came to become a human being. Naging tao ang Panginoon dahil sa kapatawaran, para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. And that is a great miracle. Kaya maraming tao pag pinatawad na, kaya mapapansin mo, pagka nagpatawad ka, maraming nagagawa ang pagkapatawad. Mapapansin mo, pag nagpatawad ka, pinalaya mo na, tama yung sabi ni Pastor Arlene kanina, ang tagal mong hinahawakan yon. Yung mga talagang hindi para sa'yo, let it go. Don't keep holding on to the old grudges, old pain that doesn't serve its purpose anymore.
In verse 9 to 13, ito yung pagtawag kay Mateo. Nakita natin, makasalanan siya. Alam natin, kinamumuhian siya ng tao. At minsan, ganun ang buhay eh. Bakit? Ba't siya? Bakit siya nang magtuturo? Bakit siya nang ganun? At hindi hinintay ng Panginoon, hindi sinabihin ng Panginoon, si Mateo na, Mateo, total, marami nagagalit sa iyo eh. Bago ka magturo, bago ka mag-represent sa akin eh, magbago-bago ka muna. Umalis ka muna dyan sa pagiging tax collector mo ng BIR, kumbaga. Pero hindi. God did not require him to change. Hindi sinabi ng Panginoon na magbago ka. But Jesus said to Matthew in chapter 9, verse 9, follow me. And that's important. That's important. Because when Jesus said to Matthew, follow me, he got up. He got up and followed him. Napakaganda nun. Hindi hinintay ng Panginoon na isipin ni Matthew na karapat-dapat ba siya. At minsan, inaiisip natin, Panginoon, hindi pa ako ready mag-serve eh. Panginoon, marami pa akong pagkakamali. Panginoon, hindi po maganda ang nakaraan ko eh. E mababago mo pa ba yun? Mr. Edit, yung nakaraan mo, nakaraan na yun eh. Kaya nga nakaraan eh. Dumaan na. Huwag ka na sumama doon sa nakaraan. Amen ba? Kahapon yun eh. O, tama na yun. That's it. That's. Ganun lang ang buhay. You keep moving. You keep moving. You keep moving forward. You keep moving on. You don't dwell on the past. When Jesus said to Moses, it's time. You're staying too much. You're staying too long here in the Mount Sinai. We have to move. Life is about moving. Life moves. Kung iniwanan ka ng mga tao, dati yung mga tao nang iwan sa iyo, ano na, iniwan ka eh. Eh di, wow. Di ba? Steady. Hindi mo na kailangang paalisin kasi iniwan ka na. Ba? Wala ka ng sakit sa ulo. Amen ba? Kaya nga lagi ko sabi yan sa Edith eh. There is fun in funeral. There's good in goodbye. There's hell in hello. Makikita mo, di ba? So, huwag natin sabihin na, Panginoon, hindi pa ako ready, hindi pa ako banal eh. Sino bang banal dito? Tayo naman ay nagiging karapat-dapat lamang. Pero yung sabihin mong perfect, walang nakabuo eh. Ang pwede nating sabihin sa ating Panginoon is that God is not looking for perfect people. Jesus is looking for people willing to follow Him. Yun ang hinahanap ng Panginoon eh. Di ba? In fact, Judas, of all the disciples, they think Jesus did not know Judas will betray him. Of course he does. He did. In fact, when there was a passage in the book of John, when Jesus reminded him, sandali mga kapatid, titignan ko kung saan sinabi ng Panginoon yun. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, do what you have to do. Jesus said to Judas. In fact, in the book of John 13:27, Sister Edith, mayroon kang Tagalog Bible, kapatid. Sige, basahin natin. Para maunawaan natin, mga kapatid. Pakibasa sa edit ng John 13:27. John 13:27. Mm. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo kaagad ang dapat mong gawin. See? Di ba, Sister Cynthia, nakita mo? So Jesus knew. Jesus knew what Judas was about to do. And Jesus was reminding him to do it quickly.
NIV translation, as soon as Judas took the bread, Satan entered into him. So Jesus told him, "What you are about to do it quickly." So, God was not looking for a perfect people. What is Judas going to be in heaven? There are pastors and there are biblical scholars that says no, that say no. But I believe that Judas is going to be there. You know why? Sister Edith? Kasi wala siyang choice eh. And as a criminal trial lawyer, like tomorrow, I'll be representing a case under the National Referral Mechanism. The child is under the age of 18. He was doing, he was a puppet. He was a victim of slavery. He did not know. He was a child. He was a juvenile. He was working under the command of those people who are adults. So he did not know that he was selling drugs, that he was selling that he was doing this. So Judas was just, bagamat ang ginawa niya ay hindi gusto ng iba, ipinapako sa krus, pero ask yourself, Sister Eddie, if Judas will not do it, one of his disciples will. Matthew, John, or Matthew, Zebedeo, diba? Si Simon, one of them, Peter, Andrew, one of them will do it. One has to do it. Kasi sinabi ni Jesus ang kasabay kong magdadaw-daw ng tinapay, siyang magkakanulo sa akin. Somebody must have to do it. Because it was spoken by the divine. Mahirap kasing utos ng hari, hindi pwedeng mabali. Sinabi na ng hari yung kasabay kong magdadaw-daw ng tinapay sa magkakanulo sa akin. And then, there was a confirmation in John 13:27. Jesus told Judas, "What you are about to do it quickly." So there was a mutual understanding between Jesus and Judas, telling him to do what he is about to do. In fact, it was confirmed. So alam ng Panginoon, mga kapatid He is not perfect. He was simply a follower of the command. Then ito ang sinabi ni Jesus sa Matthew 9:12. It is not the healthy who need a doctor, but the sick. Kaya, ang church natin mga kapatid, bagamat may mga iglesia, naunawaan ko naman yan, na hindi bukas sa mga iba't ibang uri ng tao. Pero ako, ang paniniwala ko personal, maring ang ibang pastor ay hindi. Pero ako kapatid, ang ating iglesia mga kapatid ko is not supposed to be a museum of perfect people. In fact, that will be an anti-propaganda of the reason why Jesus came. Jesus said, "I came not for the well, but I came to seek and save the lost." Nagbumaba ang Panginoon to seek and save the lost Ay, sino ba yung mga lost? Tayo ba lost? Oo, dati lost tayo. Pero ngayon naman na medyo okay na tayo, huwag naman tayo parang, parang ba't ganun? Ba't ka nandito? Diba dapat kami lang to? Diba? Ang church natin, Sister Edith, is like a hospital for broken, sick people. Kaya, huwag kang maghanap ng perfectong simbahan. Wala nakabuo niyan. Otherwise, yung simbahan na yan is not really the Church of Christ. In fact, si Jesus kumakain siya nang hindi nagugas ng kamay Kasama ng mga prostitute, kasama ng mga makasalanan. Kaya nga, di ba, tinanong siya ng mga pariseyo. Bet yung propeta nyo, di ba alam niya yung mga taong yan, masasama yan? Ba't sumasama sa dyan? Because Jesus was making a profound statement that He came to find the good and the holy. He came
to be one of us. What was the impact of the baptism as well? The baptism, in fact, John the Baptist did not want to baptize Jesus. John the baptizer said, "Why are you here? I am doing it for you. You should be the one to baptize me. Come on, man." But what did Jesus say? No, let's do it. To obey and to do the will of my Father. Ano pa isang implication ng Sister Edith? Because Jesus wants to be associated with the sinners. Wala naman siyang kasalanan eh. What has it got to do with baptism? But Jesus wanted to be in line para makita ng mga tao, ako nagpapabaptize ako eh. Ginagawa ko ito not because I'm God, but because I want to be identified as the sinner, because when I go to the cross, I will be the bearer of the sins of the world. And that's why God the Father said on the 11th hour, Sister Edith, Jesus said, "Eloi, Eloi," sabachthani. Because Jesus said, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Ba't mo ko tinalikuran? We are God the Father. I thought in the Jordan River, I thought you told me, I am your beloved Son, with whom you are pleased. But now, that I am a sinner, because I've taken the burden, I've taken the sins of the world. I am on the cross. But God the Father, who is the Holy of Holies, could not bear to look to His Son, who carries the weights, the sins of the world. Kaya yung iglesia hindi dapat maging perfectionist. Di ba? Kasi pagka naging perfectionist na tayo, para na lang tayo napupunta ng mga club, parang tayo napupunta ng mga teatro, mga theater. Punta ako sa church niya kasi ang gagaling kumanta. Oo, maganda rin naman yung magandang kumanta, pero gusto ko rin niya. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon, bagamat bahagi ito ng ating aralin ngayon, our church is not supposed to be the gatherings of the saints. But actually, it should be hospital, where people are coming, visiting, to find peace, to find life, to find God. Kaya ang ating sasabihin, mga kapatid, dito, hindi natin kailangang ayusin muna natin ang ating mga sarili bago tayo lumapit kay Jesus. It's the other way around, said it. Lumapit muna tayo sa Panginoong Jesus at siya mismo ang mag-aayos ng buhay mo. Baliktad eh. Amen. Yun ang gagawin natin. We have to come to Jesus and let Jesus do the rest. Huwag natin pilitin. Ay, bakit ganun? It takes time. Maaring ikaw, bonakid ka eh. Yung iba kapatid, lang ang kinakain ng bata sila. Kaya mabagal ang developmental growth ng kanilang mental, ng kanilang paglago sa kanilang buhay Kristiyano. Ikaw, mabilis mong naging malakas ka eh. Pero may mga tao talaga na mabagal ang progress. Mabagal ang pagkilos ng Panginoon. And let them be. Let the hands of God works in them. Kanina may nagtanong sa akin, Attorney, may website po kayo? Oh, meron. www.magsinosolisters.com. Pero sabi ko sa kliyente ko, but I will remind you, I will warn you. Our website, kasi bago pa lang yan, ginagawa pa ng website designer namin, it's still under construction. Ganon din tayo, Sister Edith. We are all under construction. Amen? Walang nakabuo ng galing. 9:14 to 17, mga kapatid, new wine. Ito yung tinuturo ng Panginoon.
patungkol sa pag-aayuno, then Jesus talked about the new wine in the new wineskins. At ang prinsipyo rito mga kapatid ay importante. Kasi minsan gusto nating gumawa ang Panginoon. Pero gusto natin gumawa siya according to our old expectations. Panginoon, ganito dapat eh. Kanina may ipanalo akong 20 years, Sister Edith. Ano na yung pinapatuto ko sa kanya na gusto nang umalis sa akin. Kasi nga naglipat ako ng mga files, ng mga clients from MBM to me. At ayoko na sa'yo. Kasi tagal-tagal mo na, 4 na taon na ako sa'yo, pinabayaan mo. Hindi kita pinabayaan. Meron tayong group chat eh, halos buwan-buwan o linggo-linggo nagtatanong pa sa akin, wala. Wala talaga. May expectation siya eh. So, inano ko sa home office, nilabang ko. Kanina, sumugat ang home office, nabigyan siya ng visa after 4 years. Wala talaga, wala akong magawa sa edit eh. Sabi ng home office, wala yan, gagawin ko, wala ka namang, di ba? At ganoon din mga kapatid, may mga expectation tayo, ganito dapat, Panginoon, ganito mo dapat sagutin ang prayer ko ha. Pagka nag-pray ako, dapat nandito na. Pero minsan, may mga bagong ginagawa ang Panginoon. Hindi mo alam. Amen? Bakit siya ganun? Sabi ng ibang tao, ay sana naman po ako na po ang next. Maraming tumawag sa akin. Na sinasabi nila na dapat sila na daw ang sunod. Aba, hindi ko alam. Nasa Panginoon ang kasagutan. Kailangan natin mga kapatid ko is magkaroon tayo ng puso na flexible and surrendered. Panginoon, kung talagang para sa akin, darating sa akin yan. Hindi mo kailangang mainis. Kung talagang para sa iyo, darating yan sa iyo. Amen ba? Pagamat manalangin, pero wag kang mang-away, kapatid. Amen? At wag nating ilagay ang Panginoon sa ating kahon of our expectation. Do not put God in the box of our expectation. Baka ang sagot ng Panginoon sa prayer mo ay hindi katulad ng ini-expect mo. Baka God is giving you something better, something bigger, something greater. Amen? Ang hinihingi mo, Toyota, pero ayaw ng Panginoon Toyota. Gusto niya, Lamborghini bibigay niya sa'yo. Di ba mga kapatid? Kaya sabi ng Panginoon sa Biblia, God said, I am doing something new. Minsan pagka kami gumagawa ng mga letters sa mga legal submissions namin, minsan nakakaigis din parang, ito na naman to problema na to. Imagine may mga doktor, di ba? Dok, may sakit po ako sa ganito. Ano sakit mo? Ganito. Paulit-ulit na lang yan. Imagine mo, Sister Edith, all throughout the professional life of a professional, doctors, lawyers, paulit-ulit na ang problema eh. Wala naman naiiba eh. Very rare lang na magkaroon ng variation. Pero the problem is the same. Pag TNT, alam na namin ang sagot yan eh. It's just the same. Pero what really makes me uneasy is to do something old. Yung paulit-ulit. Ito TNT na naman. Ito TNT. Ayoko ng ganon. Kaya ako, ang tagal kong magbasa. Kaya itong mata ko kapatid, siguro, 1 linggo na itong ganon. Gumaganon siya. Sister Cynthia, alam mo yung gumaganon yung mata mo? Ibig sabihin, puyat. Pero ayokong tumigil because I want to do something new. I want to fight. I want to know how can I improve. Ganon din ang Panginoon. Do not put God in a box. Let God. Let go, Panginoon. Amen. Yung parang sinasabi ko sa inyo kay Chelsea. Si Chelsea, pag may sira ng bata yan, Daddy, this is broken. This is for you. Do it, please, for me. Tatalikod na yan. Wala na, hindi na yan manunood, hindi niya na ako iintayin kung kailan ko magagawa. Bibigay niya lang sa akin, Daddy, this is broken. Wala na siyang sasabihin. Okay, I'll take it. Tatalikod na yan. Maya-maya, babalik na, Daddy, natapos mo? Did you finish it? Yeah, it's done. Thank you. Bye. Love you. Ganon tayo dapat sa Panginoon. Pag nanalangin ka, Panginoon. At huwag masyadong mahaba ang pananalangin, mga kapatid ko. Diba, Sister Edith?
Yan ang pinagbabawal ng Panginoon. God doesn't like old, long prayers. Amen ba mga kapatid? Sister Cynthia, alam ko malapit na ako matapos, but God hates that. Jesus said in Matthew 6:7, when you pray, Jesus said it, do not keep on babbling like pagans. For they think they will be heard because of their many words. Huwag pa ulit-ulit. Nasabi mo na, Panginoon salamat po. Panginoon, salamat po sa visa. Amen. Itong pagkolekta ng prayer, may mga narinig pa ako, Sister Cynthia, alam mo na kapatid, ito ay sa mga bagong prayer. Lagi na lang ikaw ang laman ng prayer, hindi ka nagpapasalamat. Di ba sabi ng Romans, call things which are not as if they were. Tawagin mo ang mga bagay na hindi pa nangyayari, na parang nangyari na. Pagka magkataon, mga kapatid, sino po ang may prayer, Sister Cynthia, mga anak ko. Kapapanalangin lang natin yung last week. May mga bago bang dapat ipanalangin uli? Amen ba mga kapatid? At, mga kapatid, isang salita lang. Minsan pag-aaral natin yung mga short prayers, makikita nyo, one of the greatest miracles were not done with the longest prayer. If you study the life of Jabez, if you study the life of Peter and Silas, there were like few words. If you study the life of Elijah, who called the fire from heaven, just few lines, one line. They did not have a long narrative. Kaya mga kapatid, pag-aralan niyo yan. The prayer na nipanalangin na, ang susunod yan mga kapatid, pagpapasalamat. Panginoon, salamat po sa visa. Panginoon, salamat po sa protection ng aking mga anak. Amen mga kapatid. Para hindi napupuno yung ating prayer wall ng sobrang daming prayer. Na paulit-ulit. Yun na nga sinabi ni Jesus sabi ni Jesus, when you pray, don't babble, do not heap up empty praises as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. But when you pray, go into your inner room, shut your door, and pray to your Father who is unseen. Diba? Pag-aaral natin yan eventually. Matthew 9:18-26. Ito ang isa sa pinaka-powerful mga kapatid na section. May ruler na lumapit kay Jesus. Paulit-ulit na ito. And this ruler, lumapit kay Jesus because his daughter had died. Imagine that. Hindi lang sick. Patay na si Sally. Humanly speaking, it's over. Patay na Pero ano sinabi ni Jesus mga kapatid? Matthew 9:18. Sinabi niya kay Jesus, come and put your hand on her and she will live. That's faith. Faith continues to believe even when people say it's over. It's not over because may ginagawa pa ang Panginoon Amen mga kapatid. Kaya, habang papunta sila doon, ay may ginawa uli ang Panginoon, Sister Edith. May babaeng 12 years naman nang dumudugo. 12 years. Imagine 12 taon na dinudugo. Ang sa atin, bisa Hindi naman tayo dinudugo. Imagine, daladala mo yung sakit na yon. Halos isang dekada kang pinagtabuyan ka, kinamuhian ka, iniwasan ka. Kasi pag mabaho ka, nandun ka sa labas ng community Talagang excommunicado ka Diba? And maybe she tried different treatments. Marami sa mga prayer. Pero gumising siya one morning, nag-isip siya, siguro, araw-araw ganito na naman ang buhay ko. But she had something different. If I only touch his cloak,
If I only touch the tip of His garment, I will be healed. At hinawakan niya si Jesus. Ano ang sabi sa kanya ng Panginoong Sister Edith? Take heart, daughter, your faith. Not my power. I'm not saying na walang kapangyarihan ng Panginoon. But I'm just trying to explain that Jesus Himself said and pronounced, your faith has healed you. So, ang ganda si Edith eh. Sa isang istorya, may namatayan ng anak. Sa isang istorya naman, may 12 taong may sakit. Isang problema na pinagaling agad ng Panginoon. Diba? Napatay na eh. Pero ora mismo, ginamot, binuhay ng Panginoon eh. May isa naman problema, tagal-tagal ng pinagdadasal, taon na ang binilang, pero hindi naging hadlang sa Panginoon. May kapangyarihan ng Panginoon ngayon, sa mga pangarap mo, sa sakit mo, sa problema mo, kayang gamutin yan. Kayang bigyan ng solusyon ng Panginoon yan. Yung problema mo na matagal na, wala kang visa, talo. Same thing. May kapangyarihan ng Panginoon dyan. Kaya kung ang problema mo ay nagsimula noon, kahapon, matagal mo nang dinadala, you have carried it for 12 years, ang Panginoon pa rin ang Diyos ng lahat ng yan. At maaaring patagal mo nang pinagpe-pray. Matagal mo nang hinihintay. At huwag mong sasabihin na dahil hindi naman nangyayari noon, maaaring nakalimutan na ng Diyos. Yung babae naghintay ng 12 taon. But one touch changed everything. Ano sabi ng Panginoon? Sister Alice, if the time is right, I, the Lord, will make it happen. Amen? Kaya yung kanta natin na, in His time, He makes all things beautiful in His time. Amen? So pagdating ni Jesus, Sister Cynthia, konti na lang po. Pagdating ni Jesus, sa bahay ng ruler, umiiyak na yung mga tao. Pero sinabi ni Jesus, the girl is not dead, but asleep. Matthew 9:24 said, they laughed at Him. anong tulog? Anong hindi patay, natutulog lang? Kitang-kita mo na yun, hindi na humihinga oh. So, nabula na ang siwi, kumbaga. Kaya wag nating hayaan na yung mga tao ay tumawa sa mga bagay na kayang gawin ng Panginoon. Because the God that we serve is the God of impossibility. Ito tinawanan ng Panginoon eh. Amen? Marietta, yung mga ibang church pa nagsasabi niya na, nag-imbita pa yung church na yun sa akin, ng anniversary nila, many years ago. Sabi niya, attorney, hindi na raw po makakalabas eh. Ito, kasi 3 ka na eh. Marami ka nang nakulong na ano. Sabi ko, pero naniniwala ka ba? Makakalabas ka? Opo, makakalabas po ako. They laughed. Amen. Pero dun sa pagtawa ng tao, parang si Sarah. Mga anak pa ba tayo? Abraham. Diba? Ang sabi ng Panginoon, ba't ka tumatawa? Meron bang imposible sa Diyos? Kaya, huwag nating hayaan na yung pagtawa ng tao ay maging maliit, makahadlang para paniwalaan natin ang gagawin ng Panginoon. Jesus took the girl by the hand and she got up. See, just one touch. One touch of God's favor. Isang hipo lang ng pabor ng Diyos, He can change the rest of your life. Alam ko yan, mga kapatid. Hanggang ngayon. Kaya itong aking trabaho, mga kapatid, mahal na mahal ko ito eh. Sister May. Hello, Sister May.
Kasi galing ako sa, hindi naman ako magaling, hindi ako matalino. Masipag lang. Mahal ko lang, gusto ko lang ang aking trabaho. At ayaw kong napapabayaan ko. Hanggat sa makakaya ko. Amen ba mga kapatid? Isang hipo lang, Sister Edith. One touch of God's favor can push you from nothing to something. One touch of God's favor can push you from a nobody for you to become a somebody. One touch, yung isang babae, isang hipo lang sa Panginoon, gumaling siya. Ito, isang hawak lang ng Panginoon sa kamay, yung babae patay na, nabuhay. Maraming ginagawa ang Panginoon, mga kapatid. At maaaring may mga taong tumatawa, lumilibak sa iyong pananampalataya ngayon. Pero wag mo silang i-delete sa iyong Facebook friends. Hayaan mong makita nila na eventually, they will see what God will do tomorrow. Amen ba? Yan mo. Huwag mo silang burahin. May mga tumatawag sa akin, mga kaibigan kong solis, "Oh, Don, how are you doing, man? How's your new business? How's your new law firm?" Akala nila medyo, pero no, sabi ko no, God is doing something. God is doing something. I know na may ginagawa ang Panginoon. At wag niyong ibabase ang inyong pananampalataya sa pagtawa ng iba. Wag mong ibabase ang iyong pananalig sa Diyos sa sasabihin ng iba. Base your faith on the word of Christ. Ang sabi ng tao, imposible. Marieta, hindi ka na makakalabas. Edita, hindi ka na magkakabisa. Limpak-limpak na salapi na ang inubos nyo ni Soph. Diba? Until one day, God touched me. Amen. Pastor Arlene, uuwi na sana yan ng quiet But God touched me and my wife to go downstairs exact moment that she was about to go back home and fly back to Kuwait. But that moment, pinagtagpo ang aming landas ng Panginoon. Hindi namin alam. How would I know that 10 years, 11 years, mananatili ang ating pagkakaibigan? Magkakaroon tayo ng ganitong samahan. Magkakaroon tayo ng ganitong friendship. Magkakaroon tayo ng ganitong fellowship. At ngayon mga kapatid, lumalago tayo because lahat ng yan ay nanggaling sa Panginoon. Amen. Ang sabi ng mga tao, imposible. Pero ano sabi ni Jesus? Get up. Amen. Get up. Kasi ang Panginoon, mas na-challenge sa ganyan Last na nito mga kapatid. 9:27 to 31, Sister Cynthia, sorry. Dalawang blind men followed Jesus crying, "Have mercy on us, Son of David." And Jesus asked them, "Do you believe that I am able to do this?" So you imagine, Sister Edith, they don't see Him. Wala ka naman choice Di ba minsan may mga bagay sa buhay natin na wala ka naman choice. What are you gonna do? Wala kang choice. This blind man, they did not have a choice. Kasi there's no point na tumawag ka, "Have mercy on us, Son of David." Tapos nung tinanong ka nung Son of David, naniniwala ka ba sa akin na kaya kong gawin ito? Alam ka naman sabihin nilang, "Hindi po." Hindi na, alis na ako. Hindi ka pala naniniwala But when they said yes, Lord, then Jesus said, "According to your faith, let it be done to you." Become as what you believe. Become what you believe. According to your faith, let it be done to you. So itong tanong sa inyo mga kapatid. Naniniwala ka ba sa Panginoon? Naniniwala ka ba na yung mga hinihingi mo ay may magagawa ang Panginoon? Do you believe that God is able to work miracles in your situation? Naniniwala ka bang kayang ibalik ng Panginoon?
Naniniwala ka bang may ginagawa ang Panginoon ng mga bagong bagay na hindi mo alam na darating pala? Naniniwala ka ba na kaya kang bigyan ng Panginoon? God will provide. Do you believe that God can change, is able to change your family, is able to change your life, is able to open a door? Yung akala mo wala. Akala mo wala ka nang pupuntahan, but God will open up a door. Naniniwala ka ba na kaya kang bigyan ng Panginoon ng lakas when the answer is not what you expected? Naniniwala ka ba na kaya ito ng Panginoon? And if your answer is yes, then sabi ng Panginoon, yung kanta ni Maria, Sister Cynthia, di ba? Be it unto me according to your word, according to your promises. Diba? So, ganito ang sabi ng Panginoon. According to your faith, let it be done to you. Kaya ako naniniwala mga kapatid. Marami sa inyo ang nagdadasal, nananalangin, dumadaan sa mga pagsubok. Alam ko yan, nararamdaman ko yan. Pero magtiwala kayo sa Panginoon. Because Jesus is asking you right now, according to your faith, He is telling you, according to your faith, let it be done to you. Naniniwala ako mga kapatid, maraming bibigay sa inyo ang Panginoon. Pagpapalain kayo ng Panginoon. Lahat ng gawa ng inyong mga kamay, lahat ng lakad ng inyong mga paa, lahat ng bitihin ng inyong mga puso, mga kapatid, lahat yan, pagagandahin ng Panginoon. And God will open the floodgates of heaven and He will pour out to you blessings that there will be no room enough to contain. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. God bless you mga kapatid ko. And back to you, Sister Cynthia. Amen. Amen. And maraming salamat po, Pastor Don, sa katuruan ngayong gabi sa Matthew chapter